FL Liza Ranera Romualdez Marcos. Sumagot na kay Vice President Sara Duterte sa mga pahayag nito laban kay BBM. Aba, pumapalag si Ma'am Shitars ha. Si Ma'am Shitars 2. Pumapalag si Ma'am Shitars ha. Kakaiba ka Ma'am Shitars ha. Kasi eto nga, may mga, nung nakaraan po, may mga sinabi si BP Sara mabatungkol kay Marcos Jr. na totoo naman. Spoiler alert! Spoiler alert! Para sa Rappler. Oo, kasi pinapack-check nila tayo. So ngayon, etong si Madam Ma'am Shitars mukhang hindi nakapagtimpe. At sumagot na kay Vice President Sara Duterte. Oo, hindi na nakapagtimpi si Ma'am Shitars at nagpa-interview na sa Bel Yonario. Aba, matindi-tindi itong pahayag ni Ma'am Shitars. Talagang galit na galit. Gusto ring manakit. Oo, gustong manakit ito ni Ma'am Shitars dahil hindi na siya nakapagtimpe sa mga sinasabi ni Vice President Sara Duterte mapatungkol kay BBM. At bago yan, dito muna tayo sa mga puto. Oo, sa mga puto ni putang ina. Ay, sorry. Sabi niya dito, no? Dito to, ang tawa ko dito sa kadramahan ni Marcos, no? Talagang hanggang ngayon, talagang dalang-dala pa rin ni, dalang-dala ni Marcos yung pagiging dramatista niya. Ito yung strategy nila nung kampanya, kaya nga ibinoto siya ng taong bayan, tipong aping-api siya, hindi, wala siyang kasalanan, tipong, alam niyo yun, tipong, hindi siya kasali, siya yung inosente, siya yung biktima. Yan yung mga susuelo netong administrasyong Marcos. At sabi niya rito, sana naman magawa natin na ang pag-alis ko bilang Pangulo ay wala nang gutom na Pilipino. Hindi alam niyo totoo to. Yung sinabi ni Marcos Jr. Totoo to. Wala nang gutom na Pilipino dahil lahat ng Pilipino patay na. Oo nga. Totoo naman yung sinabi ni BBM Wala nang magugutom na Pilipino sa pag-alis ko bilang sa pagtapos ng termino ko dahil lahat ng Pilipino paktay na. Paktay na sa baha, paktay na sa gutom, paktay na sa pagsasalita kasi pinipiringan lahat ng mga nagsasalita ngayon patay na sa dahil sa korupsyon na nangyayari sa bansa natin. Wala nang sa sobrang mahal ng bilihin, paktay na. 'Di ba? So wala na talagang magugutom. May point si Marcos Jr. Wala na nga talagang magugutom. Kung patay na lahat ng Pilipino. 'Di ba? Wala na magugutom. Kung doon pa lang tapos na ang mga Pilipino. Meron pang isang sinabi dito. Ito ba 'yun? Ito ang pinakamalupit. Sabi dito, gobyerno mangungutang ng halos 5 billion araw-araw sa 2026. Paktay na naman tayo diha. Patay na naman tayo dito, mga banateros, mga kabiyaya. Anak ng timang, uutang na naman si Marcos Jr. Hindi pa nga tayo nakaka-aon-aon sa... Ito nga yung sinasabi ko sa inyo na halimbawa, ibabalik yung 80% sa nawawalang pondo sa flood control. Ang mangyayari, ibabalik nila tapos ibabawi na lang sila sa utang ng utang. O halimbawa, ibinalik ang 5 billion pondo ng flood control. Uutang sila ng 5 billion. Di bawi. Bawing-bawi. Mapapakanta ka na nga lang dito ng bawing-bawi, bawing-bawi, bawing-bawi. Yung strategy kasi na ginagawa ngayon ng administrasyon, hindi na matatawag na parang hindi na natin, talagang kabisado na natin. Oo, kita mo, ibabalik nila yung pera sa flood control. Tapos, uutang sila. So, ang gagawin nila, yung inuutang, yun yung kikikbakin nila. Tsaka araw-araw,
Araw-araw ka uutang sa loob ng 2026. So magkano yun? Ilang days ba? Wait lang ha. Ika-calculate natin to. So, 12 times 30. Ilagay na natin na 30 days sa buong 12 months. So, 2026. So bali, ang 360 days. 360 days times 5 billion. O eto na, ang resulta, magkakaroon tayo ng utang na 100 hindi pala. 1,800 billion. So 1,800 billion, so lagpas na ho bali magkakaroon po tayo ng utang sa loob ng sa loob ng buong taon na 2026 na 1,800,000,000,000 pesos. Ang tindi nun Sa loob ng kung araw-araw utang ang administrasyon ng 5 million sa loob ng 2026 sa buong taon na yan, magkakautang tayo ng 1,800,000,000,000 pesos. Ganong kalupit. Ayan ang solusyon ni Marcos Jr. sa lahat. Sa lahat ng sa bansang Pilipinas, pag kailangan niya ng solusyonan ang problema ng Pilipinas, uutang. Yun lang ang nag-iisang desisyon. At samantala, dito na tayo sa sinabi ni Vice President Sara Duterte. Bakit nga ba nagalit si Ma'am Shitars? Bakit nga ba nagalit si Ma'am Shitars sa pahayag ni Vice President Sara Duterte? So eto po, panoorin mo natin. Ng korupsyon sa katanggapan po ganda ni nila VP Sara, kaugnay doon sa mga flood control projects po. Sasagutin niya ni Attorney Trixie. I would like to acknowledge the presence of Attorney Trixie. Sa ganitong ongoing pa yung investigation kuno at inquiry kuno, sobrang magtataka ka bakit confident yung Pangulo na hindi aabot sa Office of the President yung iskandalo at yung corruption. So ibig sabihin, siguro alam na niya kung ano yung kalalabasan ng inquiry at ng investigasyon. Kasi wala namang iba sigurong explanation kung bakit napaka-confident mo sa mga mangyayari pa. Wala pa akong nahanap na tao na alam kung ano yung mangyayari bukas. Siya pa lang. Si BBM pa lang. De, totoo yun Alam nyo, medyo kabahan tayo dyan. Oo, medyo kabahan tayo dyan. Sa pagiging confident ni Marcos Jr. Tama yung sinabi ni VP Sara na wala pang tao na nakaalam na kung ano yung mangyayari sa hinaharap o sa kinabukasan. Diba? Putang ina. Dito alam na agad ni Marcos Hindi mapupunta ang issue ng korupsyon sa Malacanang. Kasi kontrolado ko yan. Ganun ba? Ma'am, doon naman po sa sinasabi na baka possible na maging state witness si former Speaker Martin Romualdez. Do you think magiging effective po siyang state witness sa mga flood control projects po? Sound, pakilakas ulit. Pakilakasan konti. Ma'am, may natanong na rin po sa Malacanang kung patungkol doon sa pagiging state witness daw. State witness ni former Speaker Martin Romualdez. Do you think magiging effective siyang state witness doon po sa flood control project po? Okay. Hindi ako mag-comment diyan kasi hindi ko alam kung totoo ba talagang sinabi ng ICI yan at desisyon talaga ng body yan na siya ay maging state witness. Mamaya na lang tayo magkomento kapag nandyan na yung kaso at nakikita na natin na totoo talagang
state witness siya. Pero sa batas, yung principal sa krimen ay hindi pwede maging state witness. Thank you, thank you. Isang Manila Times. Ma'am, good morning Isa po. pa, yes. Good morning po, ma'am. Ma'am, ito po kapapasok lang po na balita. Tinuro, parang iniimbestiga, nag-order daw po si Ombudsman Remulla kay Secretary Dizon na parang investigate daw si Senator Bongo sa anumang possible link sa mga diskaya. So, ma'am, of course, Bongo is one of the allies of your father, the former president. Ano man sabi niyo dito sa parang saka do you think, ma'am, ituturo po ba ang mga kalaban sa politika sa ongoing na ICI investigation? Hindi ko alam kung ano yung malamang nakakaalam niyan si BBM kasi ngayon nga confident na siya na hindi siya kasali sa mga hindi kasali hindi aabot. Tama Ang ba? gandang sagot nun, guys. Hindi aabot sa Office of the President ang corruption. So siya lang makakasagot niyan kung ano ang mangyayari. Ano yung tanong mo? Ang gandang sagot, ang gandang ni BP Sara. Putik, tama naman. Si Marcos Jr. ang tanongin nyo dahil sa ngayon pa lang kitang-kita na alam na ni Marcos Jr. kung ano ang mga mangyayari. Yeah, of course, baka ituro lahat ng mga kalaban sa politika sa ongoing na investigation ng ICI. Do you think Hindi na bago yun ba na baka mapunta rin sa inyo yung sisi or Hindi na bago yun. Yung ituturo or whatever dun sa investigation? Aabot sa akin yung flood control project. Baka umabot sa inyo, ma'am. Kasi kung hindi aabot sa kay BBM, baka kayo naman pong ituro, ma'am, ng mga sinasabing witness. Hindi na bago yan. Sigurado ako hindi aabot sa akin ang flood control scandal. Kasi unang-una, wala namang flood control projects sa OVP or sa Department of Education. At makakasabi naman talaga ang mga contractors and even si Secretary Bunuan, wala talaga akong at all project dyan sa DPWH. In fact, hindi nga nila masabi ngayon na may insertions ang Vice President kasi wala talaga. Hindi ako sumasali sa ganyan. Kung aabot ba sa akin, sa tingin ko aabot siya kasi kaalyado kami. Sa tingin ko ililink nila, sa tingin ko susubukan nila na paabutin sa akin dahil sa kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Senator Bongo. Doon siguro nila gagawan ng kwento yon. Yung part na ako, si PRD, nasa gitna, at si Senator Bongo. Yung talaga ang posibleng mangyari diyan. No, kasi talagang at yan talaga ang trabaho ni Remulla. Sabi ko sa inyo, tatrabahuhin talaga yung mga Duterte. Kung ngayon, eto na si Senator Bongo na. Kay Senator Bongo nila pag-uusapan. Pero hindi muna ako magbibigay ng komento dyan kasi may ibukod po akong video na para pag-usapan dyan. At may ipapakita po ako dun. Bilang side. Last question na lang, ma'am. Ma'am, medyo light tayo, ma'am. Ma'am, if you're bread or tinapay, anong bread po kayo? Anong bread si BBM? Anong bread si Martin Romualdez? Ano ba yung tanungan ng media na yan, ng corny? Taga Manila Times, magaling. Definitely hindi bread si Martin Romualdez. Siya yung pulburo. Siya yung harina. Definitely hindi siya ang tinapay dahil siya yung harina. Mahilig niyang singhutin yun. Akala ko gano'n siya sabi ni BP Sara. Putay na, kinabahan ako. BP Sara, pwede mong gano'n sabihin mo. Definitely hindi tinapay si BBM. Ito ba, tingnan niyo, ulitin ko yung sasabihin niya. Bongo, nasa kabilang side. Ayan na, pakinggan niyo. Last question na lang, ma'am. Ma'am, medyo light tayo, ma'am. Ma'am, if you're bread or tinapay,
Anong bread Kung po tinapay daw kayo. Anong bread si BBM? Anong bread si Martin Romualdez? Anong bread si Saldico? Ito talaga. Taga Manila Times magaling. Ito, pakinggan nyo ha. Definitely hindi bread si Martin Romualdez at Di ba? Doon kinabahan ako eh. Akala ko sasabihin ni BP Sara, definitely hindi bread si Martin Romualdez at si Marcos Jr. Dahil sila ang harina. At ang harina ang mahilig nilang singhutin. Tangina nga, kinabahan ako sa BP Sara. Akala ko ganun yung sasabihin mo eh. O, pakinggan natin. si BBM. Sino yung isa? Apat yung Zaldico. Definitely hindi sila tinapay dahil hindi makain yung ugali nila. At Uy! hindi makain yung korupsyon nila. Putang ina sa Kung pool. ako ay Putang ina sa pool. Tang ina, grabe. tinapay, ang hirap nito ha. Sige, ito na lang. Paborito ko ang ensaymada. Okay? Pinaglihi ako sa ensaymada. Mm. So kung ako ay tinapay, ako ay isang ensaymada. Nako, kaya pala paborito ng mga tansu vlogger yun. Mga vlogger ni Marcos, yung ensaymada. Doon pala pinaglihi si BP Sara. Pero ang tindi nung sinabi ni BP Sara ha, hindi sila tinapay dahil sa sobrang sama nila, hindi sila makain, puta. Sa pool sa ngalangala. Sa pool sa ngalangala. Ang mga hinayupak. Thank you very much. Last question. Wala na, no? Last question. Ay, sorry, may isa dyan si Mr. Jace. Last question daw. Isa number 1 fan mo siya. Yes, nakasama. Hi ma'am, Jason po ng SMNI News. Going back po dun sa naging statement ni President Marcos, I would like to ask for your comment on this. Na sinabi niya, I am confident that whatever mud might be slung at the administration, that will be able to show that these are politically motivated and do not actually have any validation in fact. Sabi niya po, politically motivated na i-link siya sa mga issue ng korupsyon o katiwalian po. Your comment on that, ma'am? Hindi na ito politically motivated. Bakit? Hindi naman siya makakatakbo na ulit eh. Hindi na siya politiko. Presidente na siya. And that ends there. Hindi natin alam kung sa 2028 o another 20 years na naman of a BBM, of a Marcos. No. Hindi na siya hinahabol ng mga tao, ng taong bayan dahil politiko siya. Hinahabol siya ng taong bayan dahil wala siyang ginagawa bilang Pangulo. Yun, putang ina, sa pool. Hinahanap sa kanya Sa pool na naman. yung trabaho niya bilang Pangulo. Follow-up question sa sinabi rin ni President Marcos. He said na politika lang nga ito and sabi niya, gusto nila akong Yan ang sinasabi ko. 'Di ba? Sino ba sa ating lahat ang nagsasabi at nagpaplano ng destabilisasyon? Walang nagsasabi na oust Marcos. Ang merong mga grupo na nagsasabi resign. Yun lang ang the most na sinasabi ng mga tao. At nagtataka ako sa administrasyon, bakit nila sinasabi na destabilisasyon ang pagpapahayag ng mga tao sa galit nila? Mm-hmm. Kasi hindi yun destabilisasyon. Yun ay freedom of speech and Tama. expression. So kahit man mag-rally ang mga tao araw-araw sa EDSA, hindi destabilisasyon yan. Freedom of speech and expression yan. Pagpapahayag yan ng galit mo, Tama. paghahanap yan ng accountability, ng transparency sa administrasyon, sa gobyerno. So hindi yan pagpapatalsik sa
Pangulo. Kaya lagi ako, kahapon din, yan din yung tanong ko. Kanino ba nanggagaling yung destabilisasyon na salita? Sa administrasyon. Kasi, duda ko, natatakot sila sa posibleng mangyari sa kanila. At alam naman natin na matagal na talaga silang insecure. Noong kampanya pa lang, madami na akong kwento ng yung panggigipit nila sa team, campaign team ko. So alam ko na noon. At yung mga pinagsasabi ni Lisa Marcos noon pa. Yan na. Baka dito kaya pala baka dito sa sinabi ni BP Sara kaya sumagot ngayon si Pelisa. Maya lang tapusin lang natin etong video na to ni BP Sara dahil hindi ko pa to napanood. Kaya pagtapos ito papakita ko sa inyo yung video ng interview ni FL Lisa. Ngayon lang umaga. So ito panoorin natin. So alam ko na insecure. Alam na natin na insecure. Siguro takot. Insecurity pala si Lisa. Kaya nasasabi may destabilisasyon. Kasi takot sila. Kasi totoo yung sinasabi ng mga tao na ginagawa nila. Hindi nila ma-deny kasi nasa papel Diba? Nakikita mo sa budget ang nangyayari. So hindi ma-deny. So takot. Paranoia siguro. Kasi 'di ba pag ikaw ay hindi siguro, paranoia talaga 'yan. Unang-una insecure, pangalawa takot, pangatlo paranoia. Kasi ang tao na may bisyo, nagiging paranoid. Ngayon kaya pala sumagot si Lisa Araneta Marcos. Kasi kapag 'di ba? 'Di ba nung nakaraan yung interview niya kay Katon Ying, ang tinumbok niya doon kasi tinatawag nila adik-adik si Marcos. O ngayon eto nabanggit na naman ulit yung about sa bisyo. Kaya pala galit na galit siya sa interview. Na magbibigay lang ako ng example, pinapa-explain ng mga departamento kung saan ako pumupunta at bakit matagal ako sa isang lugar. Ganun na yung papel na umiikot sa loob ng gobyerno. Yan ang politika. Diba? Magtatanong sila, anong ginawa ni Inday Sara doon? Ilang oras siya? At sino ang mga tao doon? At yung mga kawani ng gobyerno na nandun, ipa-explain bakit sila nandoon. Ganun yung galawan sa loob ng Office of the President. So, makikita mong medyo paranoid. Tamang hinala, no? Question. It was the Hindi, first tsaka sakit talaga ng mga adik yan. Tamang hinala, yung tipong wala ka namang ginagawa. Minsan parang ang feeling nila, may sinasabi kang masama sa kanila. Feeling nila may gagawin kang masama sa kanila. Feeling ng mga adik, galit ka sa kanila. Ikaw naman na matino, wala kang ginagawang masama. O kaya yung sinasabi ni BP Sara na pag nawala lang ako ng ilang oras, paranoid na sila, naghahanapan na sila, hinahanap na nila ako. Alam nyo, BP Sara, yung ganyang ugali, ano po yan totoo po yan, talagang ang mga adik ay talagang paranoid yan. Mga tamang hinala talaga yan. Kaya kung ano yung umano sa kasi kapag yung utak kasi natin ngayon 'di ba yung utak natin nagse-circulate, nagpa-function yan, nagpa-palpitate. Palpitate sa puso yun Yung kung ano yung ng utak natin ngayon, kung paano siya gumana sa mga adik, triple. Kaya nga dumadagdag dumadagdag yung imahinasyon, dumadagdag yung mga nakikita nila katulad niyan, 'di ba? May mga adik na kapag na-over, pag hindi kinaya yung tama ng otab or ng pulburon, pag hindi kinaya yung tama ng pulburon,
ang ginagawa ay nananakit, 'di ba? Meron pa nga na may mga namamatay, pinapatay ng mga adik. May nango-hostage, 'di ba? Kasi hindi na nila kayang tama. Kasi nga dumodoble yung kanilang imagination. Kaya nga yung sakit, yung salitang tamang hinala ng mga adik, totoo yun, tamang hinala talaga sila. Kasi nga, katulad niyan, kapag nagshabu, halimbawa, tumira sila ngayon, pagtira nila, bigla kang umalis. Syempre, ano na yan, tumatama na yung pulburon sa utak nila. Pag tama ng pulburon, nasan si Sarah? Hanapin nyo si Sarah. Baka mamaya baka mamaya ibaliktad tayo niyan. Diba, nung panahon na yun, dikit pa sila ni BP Sara. Ngayon, hindi na sila dikit ni BP Sara. Alam na nila at nasa plano na nila na gugurgurin nila or liligwakin nila etong si BP Sara. Kaya, etong sila Marcos, tamang hinala na. Kaya totoo yun. Sakit talaga ng mga adik yun, yung tamang hinala na yun. At kasama pala dyan si Epelisa. Kaya pala sumagot si Epelisa ngayon. Mamaya lang, easy kayo, makikita nyo rin yung video. Ha? Makikita nyo rin yung video. Na narinig namin sa inyo during your press conference or ambush interview sa Zamboanga kung paano po nagamit yung confidential funds ng Department of Education. And you've mentioned si Zaldico. Ma'am, pwede niyo po bang ibahagi pa sa amin ano yung findings ng DepEd regarding the laptop scandal? And then, ano po ang ginawa ninyo sa findings na ito? Ipinaalam niyo ba President Marcos? May ginawa po bang parang case build-up para kung makasuhan man kung may ikakaso? Yes, gumawa kami ng investigation sa loob ng Department of Education. Isa sa mga pinagamitan ng confidential funds ay yung corruption sa loob ng Department of Education. Hindi lang sa laptop madaming reports of corruption inside the Department of Education. Hindi lang sa central office, kasama na yung sa mga regional offices namin. So kapag merong alam niyo yung about pala sa laptop scam ni Zaldico, nasa akin po ipapakita ko po yung mga litrato at mga dokumento about diyan sa laptop scam na yan. So ini-edit ko pa, gagawin kong slideshow para maipakita natin dito ng maayos yung mga picture kasi sobrang dami. Kapag inisa-isa ko, mahihirapan ako. Gagawin ko, i-ano ko siya, i-slideshow ko siya. So abangan nyo yan, reports, pinapaimbestigahan yon. So, isa sa mga inimbestigahan is yung laptop. Ang unang ginawa doon is nag-request ng fraud audit sa Commission on Audit. Tapos kami sa loob ng Department of Education, gumawa din kami ng sarili naming investigation para kung ano man yung ma-actionan namin sa loob ng DepEd, ma-actionan na kaagad namin. Unfortunately, yung procurement ng laptop, hindi siya nangyari sa loob ng Department of Education. Nangyari siya sa DBM. So, ang pinaka-papel na nasa loob ng Department of Education ay yung agreement between DepEd and DBM. So, hindi pumasok lahat ng procurement documents sa DepEd. So, ang pinaka na magawa lang namin doon sa loob ng Department of Education is mag-blacklist. And at that time, hindi pa namin ma-blacklist kasi hindi nga sa amin nangyari yung procurement. So, natali yung kamay namin doon. Kaya inasahan namin na doon sa fraud audit ng Commission on Audit, may lalabas doon na mga personnel involved. At doon sa Blue Ribbon Committee na investigation, kung maalala nyo, may nangyaring Blue Ribbon Committee investigation sa Senate, sa laptop, ginamit namin yon sa loob ng Department of Education para isa-isahin kung sino yung mga personnel
involved na under sa mga tao involved doon sa Senate Blue Ribbon investigation. Grabe, no? Ganun pala talaga yung nangyayari dyan, no? Tangina, siguro ito kung hindi nagsasalita ng ganito si BP Sara, hanggang ngayon tanga pa rin tayo. Kung halimbawa lang na hinayaan ni BP Sara yung ginagawa ng administrasyon, hanggang ngayon hindi natin alam na ganyan. At ang pangit dito, madadamay si BP Sara sa kawalangyaan at ginagawang kabulastugan ni Marcos Jr. Kasi pag nagpatay bahala siya, masasabi natin na kasabwat siya ni Marcos Jr. Yun ang kinaganda lang talaga na siniwalat ni BP Sara yung mga nalalaman niya mapatungkol sa kawalangyaan at kademonyuhan ni Marcos Jr. So eto na nga yung video. Oo, eto na yung video. Sige pala, ituloy pa pala natin. Konti na lang pala to. Diyos ko, akala mo ba yung presidente natin nagtatrabaho? Naku po, eto na. Hindi yan at all. Hindi Hindi ito naikwento na rin sa amin ito eh. May nagkwento sa amin nito. Hindi ko na lang alam kung pwede ko to ikwento pero siguro mas agad na siguro ipaalam ko muna. Pero sige, wag na, yaman ako magalit. Nung panahon daw kasi, nung panahon ng eleksyon, etong si BBM ay paano ko ba paano ko ba sasabihin to? Baka mapagalitan kasi ako eh. No, pero eto na lang ganito. May isang tao dati na malapit din sa akin. Hindi naman na talagang malapit sa akin na ipinatawag ni Marcos Jr. noon. Presidente na siya dito pero hindi pa ganito ka grabe ang nangyayari. Okay pa lahat. Ipinatawag tong tao na to at para may sabihin doon sa ipinadalang sulat, kung di ako nagkakamali, na dapat ay tugunan ni Marcos Jr. So doon, ikinukwento na kahit anong salita ng kakilala ko kay Marcos Jr., nakatanga lang daw. Nakatanga lang, tapos ang nagsasalita daw, ang sumasagot ng mga katanungan ng kakilala ko ay si FL Lisa. Siya yung sumasagot. Si Marcos Jr., lahat daw ng tanong nung kakilala ko na yon, hindi, parang ayaw sagutin or parang hindi kayang sagutin ni Marcos Jr. Si Lisa ang sumasagot sa lahat ng katanungan. Ganun ka slow, ganun ka ang utak ni BBM. Kaya dito naniniwala ako dito sa sinasabi ni Vice President Sara Duterte na hindi talaga ginagawa ni Marcos Jr. yan. Ito, ulitin natin yung sinabi ni BP Sara. Diyos ko, akala mo ba yung presidente natin nagtatrabaho? Hindi nagtatanong yan at all. Grabe, no? Hindi. I So, swear to the flag. So ibig sabihin pala talaga, katulad nung si Pangulong Duterte, 'di ba? Inaabot yan ng madaling araw hanggang umaga sa kakabasa, kakapirma ng mga dokumento. Kasi chinecheck niya kung may nakakapasok ba na, kung may makakalusot ba na korupsyon, mga korupsyon katulad yan, yung BICAM, halimbawa. Kailangan mong alamin yun eh. Baka mamaya mapunta sa wala yung pera ng taong bayan. So kailangan mong basahin yun, kailangan mong busisiin yun. So sa madaling salita, dito sa binulgar ni Vice President Sara Duterte, lahat ng mga dokumento na pinipirmahan ni Marcos Jr. bilang isang presidente, ay hindi niya pala talaga alam kung saan yun. Kaya naman pala talabak ang korupsyon sa Pilipinas eh. Wala, hindi naman pala ginagawa, hindi naman pala binabasa ata ni Marcos Jr. yung mga pinipirmahan niya ng mga dokumento. Kaya naging malaya ang mga korap sa Pilipinas. Ang galing. Ang galing talaga. BBM, hindi yan siya.
nagtatanong ng trabaho at all. Kaya napansin nyo ba, walang direksyon yung governance at walang direksyon yung iba't ibang departamento. Bakit? Kasi he doesn't give he doesn't command. He doesn't command, he doesn't ask, he doesn't say that, look, there's a Philippine development plan and what are you supposed to do about this? Akala nyo ba yung ginawa ko sa DepEd, galing yun kay Bibi? Hindi, akin yun. Lahat. Kasi he did not give any orders at all. So pag upo ko doon, sabi ko sa mga kasamahan ko, sa mga USEC at ASEC, I think this is our show. Kasi walang participation at all ang Pangulo. So gagawin na lang natin kung ano yung karapat dapat na gawin para sa edukasyon dito sa ating bayan. So we created the Matatag Agenda. We followed through with the Matatag Curriculum. At unfortunately, hindi kami natapos kasi, yun nga, nag-decide ako na I don't deserve the attacks that were thrown at me by the administration. Kasi ako na nga lang siguro yung kaisa-isa dong nagde-deliver para sa cabinet ni BBM. Tapos gadun pa yung Grabe, no? gagawin nila sa akin. Grabe, no? Oo, grabe talaga. Talagang sobra tayo nagpapasalamat kay Vice President Sara Duterte. Kung hindi niya to sinasabi, wala tayong alam-alam. Hindi talaga nagkamali si Pangulong Duterte, no? Na weak leader si Marcos Jr. Na walang alam si Marcos Jr. Grabe, antindi. So eto na nga, panoorin natin etong, naku po, hindi ko pa pala to na panoorin mo natin itong balita mapatungkol. Eto. Oo, dito sa mga sinabi ni VP Sara, ay nag-react na po etong si FL Lisa. Oo, FL Lisa. Ha? At dito, ito yung ipapanood ko sa inyo, tangina talagang napareact dahil nabanggit na naman ng usapang bisyo at yun nga, napareact etong si FL Lisa. Mapatungkol ho dito sa sa mga pahayag ni VP Sara Duterte. At ito po yung video na yun, papanoorin po natin. And 1, 4, 3, 2, dito tayo. Yan. Yan, ito. Ito po panoorin po natin. Castro? Yes, good evening, Miss Corina, at sa lahat na nanonood. Wait lang. Kayo po'y araw-araw na... Mali. Ito. Yan, ito na po, si FL Lisa Castro. Pasok! So guys ito na po Ito po ang sagot ng asawa ni Bongbong Marcos na walang iba kundi si FL Lisa Castro. FL Lisa Castro. Kasi naman, putang ina, parang ikaw ang second lady. Kung si FL Lisa ang first lady, ikaw naman ng second lady. Kung ipagtanggol mo si Marcos, parang asawa mo na Pakinggan natin. Nakikita, po. Pero si Pangulong Bongbong, kumusta naman po siya ngayon sa mga nangyayari? Sa ngayon, syempre po, patuloy pa rin po siya sa pagtatrabaho. Aba! At nakikinig naman po siya sa lahat ng mga sinasabi ng ating mga kababayan. Aba! Of course, nakikita rin po niya yung mga tao na gusto... Nakikinig pala sa sinasabi ng taong bayan. Gusto nga ng taong bayan, ipakulong yung pinsan niya. ...siyang pabagsakin. At hindi pa rin po titigil ang Pangulo sa pagbibigay ng mga kinakailangan ng ating mga kababayan. Doon naman po ang focus ng ating Pangulo. Sa bagay, marami pong pwedeng tanungin sa inyo tungkol kay Pangulo. Pero dito muna tayo sa pinakahuli kung yan po ay iniinda ni Pangulong BBM sa mga pinagsasabi ni VP Sara laban sa kanya. At sa investigasyon ng ICI sa flood control scandal, ano po ang inyong masasabi rito? Hindi po iniinda ng Pangulo kung ano man ang sinasabi ni VP Sara.
Dahil alam po natin, alam din po ng Pangulo na wala naman pong mangyayari at wala naman pong ibang sasabihin ng Vice Presidente kundi paninira sa kanya. Paninira sa ating Pangulo, paninira sa administrasyon. Wala naman po yata tayo nadinig na maganda mula sa bibig ng ating Vice Presidente na pupurihin kung anong ginagawa ng Pangulo. Lahat yan, sasabihin niya, walang ginagawa ang Pangulo. Wala naman talaga. Ang dami-dami na po natin nakikita mga kababayan. Ang dami-dami, Hasan. Hasan yung ang dami-dami. Ang dami-dami niyong pinamigay. Ang dami-dami niyong ibinentang bigas sa tig 20 per kilo na pesos na bigas. Yun natin tinutukoy mo eh. Anong ang dami-dami, Hasan? Ba't ikaw alam mo, ba't kami hindi? Tanginang to. Nakikita na kung ano po talaga ang ginagawa ng Pangulo para sa ating bayan. Ayun. So kumbaga parang kalaban na talaga ang tingin kay VP Sara ng administrasyon. Hindi po kalaban, pero hindi po siya Hindi po kalaban, pero ganun na yung ginagawa nyo. Sa kanyang mga sinasabi, lalo po ito ay walang ebidensya, walang resibo. Siguro kung makakapagpakita man siya, kahit katiting na resibo, sa kanyang mga pinagsasabi, pwede pang magkaroon at mag-reason out. Pero kung mga haka-haka at mga walang kakwenta-kwentang kwento, hindi po naaalarma ang Pangulo sa mga ganyan. May mga nagsasabi po, bakit kaya... Haka-haka, pero kapag nagsasalita si VP Sara, bakit mo sinasagot? Tanga ka! Di ba? Haka-haka pala yung kay VP Sara eh. Bakit kapag nagsasabi si VP Sara mapatungkol kay Marcos Jr., bigla kang nagkukumahog sa interview. Bigla kang nakikinamamataan sa interview. Kahit patulog ka na, bigla kang magpapa-interview para hindi kumalat or para sagutin yung pahayag ni Vice President Sara Duterte. Ngayon, kung haka-haka lang yun, bakit naniniwala ang Malacanang sa haka-haka? Kasi sinagot mo eh. So, ibig sabihin, pinaniwalaan mo yun, sinagot mo eh. Kung hindi nyo sasagutin yan, ibig sabihin, haka-haka talaga yon. Yung pahayag ni VP Sara. Bakit nyo sinagot? So, ibig sabihin, totoo. Boplak. Ay! Attorney Bobo! Ay! Hindi nga pala, sabi niya, trabaho lang, walang personalan. Haka-haka, pero sinasagot mo? Kaya natitiis ng Pangulo na walang aksyon laban sa mga nagsasalita ng ganyan laban sa kanya. Ito po ba ay nasa batas na the Vice President is free to speak against the President at any time? Hindi po lahat ng tao merong karapatang magsalita. Lahat po tayo may Anong hindi lahat ng tao walang karapatan magsalita? Gago. karapatan na magsalita ng tama. May karapatan po tayo because of the constitutional right, time freedom of expression. Yun naman pala. Po yan. Freedom of expression may limitasyon. Ganito na lang yan, Auntie Claire, papaunawa ko sa'yo. Ako na magpapaunawa sa'yo, nakakahiya naman sa iyo. Katulad ng sinasabi mo kay VP Sara Duterte, sa tingin mo, sakop pa ba ng freedom of expression yan? Di ba minsan, over na nga yung sinasabi mo, puro ka fake newsan? So ikaw tatanungin namin, sakop pa ba ng freedom of expression yung sinasabi mo? Di ba hindi na din? Kasi sabi mo may limitasyon. Ikaw, ba't hindi mo pairalin yung limitasyon? Yung limitasyon sa mismong sarili mo. Di ba? Ano ba ang trabaho ng USEC? Ihatid ang balitang mga nagawa ng presidente. Mga magagandang ginawa ng presidente. Ganyan po ang trabaho ng USEC. Hindi yung nangyari, sagutin yung issue at mag-fake news. Hindi trabaho ng isang USEC yan. So ikaw, alam mo sa sarili mo na may freedom of expression, paano pa kami? Meron din kami. Pero sasabihin mo, lilimitahin mo kami, pakyo ka. Ang sinabi natin, Pinakyo po meron kang karapatang magsalita, meron ka rin pong obligasyon na sundin ang batas. So kung ang paninira lamang ang gagawin niya, ito naman po ay maitutuwid natin. Kung sinisiraan ni VP Sara si Marcos Jr., ba't tayo nyo kasuhan? Di kasuhan nyo. Hindi nyo makasuhan kasi totoo.
magsasabi ng katotohanan at mabatikos ang kanyang mga kasinungalingan. Okay, so sa ngayon, puro mga palitan na lamang muna ng salita at walang mga legal na aksyon, no? O kaya nga, Miss Corina Sanchez, kaya nga kinuha etong si FL Lisa Castro. FL Lisa Castro, puta. FL Lisa Castro, kasi nga, dyan siya nababagay sa trabaho na yan. Gawa ng hindi kaya ni Marcos Jr. na makipagpalitan ng salita kay BP Sara dahil talagang mangangamote siya dyan. Ang ginawa, hinair si FL Lisa Castro para siya yung panglaban kay BP Sara. Kaya nga babae ang kinuha eh. Alam na nila na magsasalita talaga eh, si BP Sara Duterte. Kaya nga babae ang kinuha para match yung talagang may sagutan. Kaso nga lang, laging na-checkmate etong si FL Lisa Castro, the second lady. Ang sabi Second po ni lady. VP Sara, malamang pilit pong paaabutin sa kanya itong flood control issue. Dahil nadawit na nga sa ngayon ang kaalyado niyang si Senador Bongo. Reaction? Unang-una, Tsaka natin pag-usapan niyang issue kay Senator Bongo. So yun mga barateros, mga kapiyaya, ano yung pong masasabi nyo sa pahayag ni FL Lisa Castro? Ito yun eh. Wait lang, edit natin. Ano pong masasabi nyo sa pahayag ni FL Lisa Castro dito sa interview ng bilyonaryo? Wait lang, lagay natin doon. Match eh. Talagang magkamukha naman, hindi naman naiiba yung muka. Ganon din yung kutis punyeta. So ayan, lagay natin dyan. Wait lang ha. Lagay natin dyan. Uy. Ay, mali yung ginawa ko. Dito pala. Mali. Ito. Ngayon ha. Parang maganda, di ba? Tapos, forward natin. Ganyan. Yan. Uy! Putang ina, ikaw na talaga si FL Lisa Castro. Palakpakan! Putang ina, napagtripan eh. Naman lang ha. Siyempre, natin yan. Ito. Tingnan natin kung ano. Mas maganda yung ina-adjust eh. Di ba? Tingnan mo, magsasalita pa yan play natin dito. Dito natin banda. samantalang ang dami-dami na po natin nakikita Uy! mga kababayan natin. Hindi dyan. Dito maganda rito sa yan. Ya, oy! Ininda ni Pangulong di ba? sa mga pinagsasabi ni VP Sara laban sa kanya. Di ba? FL Lisa Castro. Palakpakan! Tangina na pagtripang ka tuloy. Pero hindi naman naiiba Postura, parehas eh. Parehas. So, tanggalin natin yung filter. Tanggalin natin to. Ilipat natin dito tong picture. Tugman-tugma eh. Iisang hugis, iisang kutis. Parang pinagbiyak na bayag. Ay, parang pinagbiyak na na bunga. Diba? Ang ganda. Magkapatid. FL. First Lady. FL. First Lady Lisa Araneta Marcos. Second Lady Lisa Castro. Ay! Utang ila. Ang sarap. Ay, isa naman ang mukha, di ba? Wala namang pinagkaiba. So ayan mga barateros, mga kabiyaya, ano po ba iko-komento nyo doon sa sinabi ni FL ni Second Lady Lisa Castro? Ano pong may iko-komento nyo, i-comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. May pindot na lang din yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. At tama pa rin ako, putang ina.